Iha! Umunat mula sa pagkakaoklo sa tabi ng swimming pool si Terry at nilingon ng matanda. Agad niyang pinahid ang luha sa mga mata. Hindi ko sinabi sa iyo ang mama mo ang nasa kabilang linya dahil alam kong hindi mo siya kakausapin. Nakiusap sa akin si Andre at hindi ko siya napahindian. Isa pa, gusto ko rin namang magkausap kayong mag-ina para maging malinaw sa iyong lahat. Hindi siya umimik, itinoon niyang paningin sa tubig na para bang do'y mahanap niyang sagot sa mga katanungang gumugulo sa isipan niya. Halika rito sa tabi ko, Iha. Mapanghikayat ang tinig ni Rosalina kaya napatayo siya upang lumapit sa kinuupuan nitong lounging chair. Hinawakan siya nito sa braso at hinila paupo sa tabi nito. Nang makaupo'y marahang humaplos ang kamay nito sa mahaba't alon-alon niyang buhok. Alam kong wala akong karapatang makialam sa buhay niyong mag-ina, pero siguro naman ay pakikinggan mong sasabihin ko sa iyo. Sandaling namagitan ng katahimikan, patuloy sa ginagawang paghaplos sa buhok niya si Rosalina. Walang hindi nagmamahal sa kanyang anak, Terry. Kung meron man siguro'y mabibilang mo lamang sa daliri. Ang iyong mama, magkaroon man ng bagong pamilya ay hindi nangangahulugan na hindi ka na niya mahal. Kahit kailan mula nang magkaisip ako hindi ko naramdamang minahal ako ni Andrea. I'm sorry kung tumututol ako sa sinasabi niyang yan, Lola Rosalina. Bawat tao ay may kanya-kanyang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. May mga taong likas na nahihirapan kung paano ilalantad ang kanilang mga emosyon pero hindi nangangahulugan na hindi na sila nagmamahal. Bumuntong hiningang naging sagot ni Terry sa sinabi ng butihing matanda. Gusto niyang maniwala sa mga sinasabi nito tungkol sa mga taong hirap magpakita ng pagmamahal. Pero hindi niya makumbinsi ang sarili sapagkat kung totoo yun ay hindi sana niya nakita kung paano minahal ni Andrea ang kanyang papa. Alright, kung hindi ka naniniwala, isipin mo na lang na kahit anong mangyari, ina mo pa rin si Andrea. Karugtong ng iyong buhay. At kung kamumuhian mo siya, para mo na rin kinamuhian ng babae nagbigay sa iyo ng buhay. Hindi alam ni Terry kung dahil sa paghaplos ni Rosalina sa kanyang buhok kaya nakadama siya ng kapanatagan ng kalooban. Pero katakataka ng mga sandaling iyon ay tila pinalis na magpapagpalang kamay ang hinanakit na naramdaman niya para kay Andrea. Biglang-biglay nabuksan ang kanyang isipan sa katotohanan, nakaunawa at bagamat naroon pa rin ang hinanakit ay hindi nasintindi tulad noong una. Bigyan mo ng pagkakataong makapagpaliwanag ang iyong mama, Terry. Mahalagang komunikasyon upang mapanatili ang mabuting samahan. Tumungo siya't nakangiting niyakap ang matanda. Maraming salamat, Lola Rosalina. Hayaan niyo't kakausapin ko ang mama. Tatawagan ko Lola Mercedes at sasabihin ko sa kanyang ipasundo ako kay Mang Ambo. Kung gusto mo ipapahatid na lang kita sa inyo. Ang mabuti pa nga siguro'y ipahatid na lang kita sa inyo. Hindi po ba't nakakahiya naman sa inyo? Hindi naman iya at wala kang dapat alalahanin. Alam mo namang malakas ka sa akin eh. Maluwang ngiting tinugon niya sa sinabi ng matanda. Pagkaraay nagpaalam na upang ihanda ang kanyang mga gamit. Si Rosalina na may nagtungo sa garahe. Kulang 10 minutong ginugol ni Terry sa paghahanda ng mga gamit bago nagbalik sa sala. Napakunot ang noo niya nang makita si Cain na sa formal tila siyang hinihintay. So, the princess changed her mind. Bakit bigla naman yatang uwi mo sa Hacienda Guerrero? Nakasimangot na inirapan niyang binata bago nilampasan ito. Wala kang pakialam, aniya bago dumiretso sa labas ng pintuan. Sumunod ito sa kanya. Nasaan ang Lola Rosalina? Tanong niya na makitang walang ibang tao sa driveway, maliban sa kanilang dalawa. Sa harapan niya nakaparadang asul na pick-up na gamit nito kahapon. Pinamulsan ng binatang kamay sa suot na pantalon bago tumitig sa kanya. Tinawag ni Aling Munda sa kusina pero nagbilin siyang ihahatid kita sa inyo. Ikaw ang maghahatid sa akin? Nalalaki mga matang tanong niya dito. Do you have a problem with that? Nakangising sagot nito. Obviously, may pandiriing sabi niya. You're not a driver. Nakakaya naman yata kung ikaw pang maghahatid sa akin. Yun bang dahilan, Terry? O natatakot ka lang sa akin? Bakit naman ako matatakot sa'yo? Aniyang salubong ang mga kilay. Umangat ang sulok ng bibig ni Cain sa mga matang naglalarong piling ngiti, making him look arrogant and dangerous at the same time. Gustong kiligin ni Terry sa kagupuhan nito pero pinigil niyang sarili kahit kailan hindi siya dapat magpatangay sa damdamin lalo na't kung klase ni Cain ang pag-uukulan niya ng emosyon. Shall we go?
Anito matapos buksan ang pinto ng pick-up para sa kanya. Wala ba si Mang Pedring? Husisa niya't manatiling hindi kumikilo sa kinatatayuan. Ayaw mo ba talagang ako maghahatid sa'yo ha? Wala siyang sinasabi kaputok man. Wala si Mang Pedring, kasamang pumabayan ni Will. Kung hihintayin mo siya i-check na gagabihin ka. So you see, you don't have a choice. Sa kagustuhan lamang makauwi na sumakay na rin siya sa pick-up matapos magpawala na isang malalim na buntong hininga. Imbis na sa harapang upuan ay sa likuran siya sumakay. Walang pakialam kung hindi man niya ng pintong binuksan ito para sa kanya. We better hurry, baka hindi ko na maabutan ng bahaya asyenda ng mama. Matalim na sabi niya sa pag-upong pang-upo ni Cain sa driver's seat. Akala mo'y senyoritang nag-uutos sa kanyang driver. Nagtiim ang mga bagang ni Cain sa pagiging adalantada ng dalagita pero nagtimpi pa rin ito. Sa isip ay sinasabing maswerte si Terry dahil sanay nito sa ugali niya, katulad din na sa kapatid na si Rose Ann kung hindi ay makakatikim ng palo sa puwet ang dalagita. Bilang ganti pinatakbo ni Cain ng mabagal ang sasakyan. Sa sobrang bagal ay tsak na mauna pang pagong kung maghahamon ng karera. Nananadya ka ba? Gigil na tanong ni Terry. Hindi kumibo ang binata. Manatiling nakatutok ang paningin sa unahan. Hoy, hindi tayo nakikipaglibing ano? Kung gusto mong gawing karo na patay itong sasakyan mo, ang mabuti pa, ibaba mo na lang ako. Babalik ako sa bahay asyente at tatawagan ko Lola Mercedes. You bitchy little spoiled brat? Bulalas ni Cain bago sinibat siya ng matalim na tingin sa rearview mirror. One day, I'll teach you a lesson you will never forget. Sa ngayon palalampasin ko na muna ang katarayan mo. Pagkasabi nun ay tinapakan na ng binata ang silinyador. Full speed ahead. Walang pakialam kahit ulumembo kayang makapal na alikabok mula sa kalsada. Napakapit sa sandalan ng upuan si Terry sa bilis na takbo ng pick-up. Sa dalawang matalim na kurbada na nalampasan nila'y halos sugutin niya ang huling hininga sa nervyos na dulot ng pagyewang na sasakyan na sa bigla-biglang pagkabig ni Cain sa manibala. Gusto niyang pagsisihan ng ginawang pagtataray dito kanina. Obviously, napagalit niyang binata sa kanyang mga sinabi. Pero kahit nabangga pang sinasakyan nila'y, hindi niya aminin ang pagkakamali niya sa ginawang pang-iinis dito. Hindi niya bibigyan ng kasiyahan si Cain na makita siyang manikluhod dahil lamang sa pagiging kaskasero nito. Wala na bang ibibilis pa? Sa halip ay sabi pa niya, pinagtakpan ng pang-iinis ang kabang nararamdaman. Sukat sa halip sumagot ay biglang inihinto ni Cain ng pick-up sa gilid ng kalsada. Kung hindi agad nakapakapit sa sandalan ng unahang upuan ay malamang na natulad siya sa traveling bag niya nahulog sa upuan. What are you doing? Tanong niya na mabilis na bumabang binata at buksan ng pinto sa tapat niya sa lubong ang mga kilit na nakatiing bagang. Lihim siyang napalunok, nag-aalalang baka kung anong gagawin ito sa kanya. Come here you little idiot. Galit na bulalas dito bago pa siya makapagsalita at kasabay nun ay walang sabi-sabing hinila siya sa braso. Pinangko palabas ng sasakyan at pabagsak ni inupo sa tabi nito sa unahan. Hindi niya magawang magreklamo, napanghiwi na lamang nang maramdamang tila muntik nang madislocate ang balakang niya. Ngayon niya napatunayan kung gaang nakabruskong anyo ni Cain ay ganun din karahas kung kumilos ito. Wala kang karapatang gawin sa akin to! Naiyak sa inis na bulalas niya na patakbo na nitong sasakyan. Shut up! Singal nito sa kanya. Baka sa pamumula na mukha nitong pagkapikon. Kapag hindi ka pa tumigil sa kakareklamo, hahalikan kita. Nanlaki ang mga mata ni Terry sa tinura nito. Nang sibatin siya nito ng matalim na tingin, ay nakita niyang walang katitingong bahid ng pagbibiro sa anyo nito. Sige, subukan mo. Palaban pa rin sabi niya. Isusumbong kita sa lola ko. Sa pagtataka niya napahagalpak ng tawang binata bago nailing na muling sinulyapan siya. Na, I've changed my mind. Hindi ko ugaling manghalik ng mga batang may gatas pa sa labi. Hindi na ako bata at wala na akong gatas sa labi. Nanggigigil sa inis na singhal niya. But that doesn't mean I want to be kissed by an ugly, arrogant brute like you. Ikaw nag-isang babaeng nagsabing pangit ako. Nakangisi nung yung sabi ni Cain. Well, it looks like they all need to go to an optometrist at magpasukat na salaming double vista. Sorry to disappoint you. Pero 2020 pa rin naman ang vision ko. Napapalatak si Cain. You know what? Ipapaputol kong daliri ko kapag hindi ka nag-iisang abogadong di kampanilya balang araw. And what do you mean by that? Napakagaling mong makipag-argumento. And that's not an insult. That's a compliment. Brute! Kung hindi mo ako titigilan, ibaba mo na lang ako. Mas nanaisin ko pang lakarin na lang ang natitirang 5 kilometro kaysa manatili sa sakyang itong kasama ka. Really? If that's the case... Ano ba? Sikmat yun bigla namang basta na lamang ihinto ni Cain ng pick-up sa gilid ng mabatong kalsada.
Now you get out of this car, young lady, o baka gusto mong buhatin pa at itapon sa damuhan. You don't have to tie yourself, Mr. High and Mighty. Nanilisi ka mang matang bulalas niya. Hindi pa kapaniwalang seneryoso nitong kanyang sinabi na magtamang kanilang mga paningin at makita niyang wala ng bahid ng pagpapasensya sa inyo nito naisip niyang mas mabuti na nga rin maglakad na lamang siya kaysa makipagtalo pa. Kung bibigyan pansin niyang kanyang kutob ay tila ba nais na itong pilit-pitin ang leeg niya. You'll never get away with this. Bubulong-bulong na bumaba siya mula sa sakyan, pahablot na kinuha ang bag sa ulihan bago ubod lakas na sinarang mga pintuan. Kinatutuwa niya kung tuluyang mabibingi ang binatang arogante. Sumakit sana ang ulo mo. Ngunit nakita niyang hindi umepekto ang kanyang sumpa nang nakangisip ang ibaba nito ang salamin ng bintana sa tapat niya. Goodbye, little misungit. Nakakaloko pang sabi nito bago binuwelta sa pinanggalingan nilang sasakyan. Nangingit-ngit sa galit na tinakpan niya ng palad ang kanyang ilong upang huwag malanghap ang unumambo kay nalikabok. Hudyo talaga to, kung noon ay madalas siyang paiyaking. Ngayon naman ay nagtagumpay ang binatang inisin siya. Napakabata pa niyang magkakaroon na yata siya ng alta presyon. You won't get away with this, si Brute! Sigaw niya kasi hodang hindi na maririnig nito. Pagkatapos na matiyak na hindi na siya babalikan ng binata ay binuhat niya ng traveling bag at nagsimulang maglakad. Ilang metro pa lamang ang layo niya mula sa pinagginawaan na sa kanya ni Cain ay napinto na siya at binagsak niyang bag sa damuhan na tumihingal na inupuan yon. Gusto niyang maglupasay sa depresyon, sa inis at sa lahat-lahat na she was only 16 pero pakiramdam niya'y napakatanda na niya dulot ng problemang kakaharapin niya sa muling pag-aasawa ng ina. At si Cain. Ang aroganting yun na walang konsiderasyon sa emosyonal na kalagayan niya, sa kasalukuyan ay walang pakialam kahit lumawit ng dila niya at mamaltos ang kanyang mga paa sa paglalakad pabalik sa asyenda. But it's your fault, Terry. Napapabuntong hiningang bulong niya sa sarili. Kung hindi siya naging maldita, hindi niya sasapitin ng ganitong kamalasan. Okay, it's my fault. Sinatinig niyang pakikipag-argumento sa sarili. Pero hindi pa rin niya dapat pinatulan ng sinabi ko. Hindi niya ako dapat iniwan dito nag-iisa. Nang makapagpahingay, nagpatuloy siya sa paglalakad. Ngunit dahil mabato ang kalsada at manipis ang kanyang sandalyas, ay agad sumakit ang kanyang mga paa. Nagsimula na rin siyang makaramdam ng pananakit ng likod, dala na rin ng pagkahulog sa kabayo. Sa tansya niya ay humigit kumulang na sa 500 metrong ng lalakad niya nang muli niya ibagsak ang bag sa damuhan. Gusto niyang sisihin ng abuela kung bakit napakarami ng damit na dinala sa kanya. Tila balak nitong patigilan siya sa Hacienda Rosalina ng higit sa 1 linggo. Naupo siya sa bag na magkadikit ang mga tuhod at pagkatapos ay nangalumbaba. Kung sa bagay niisip niya kung hindi siya nakadama ng guilt, sa paliwanag ni Rosalina hindi siya magdedesisyong umuwi. At sa palagay niya tama na rin namang harapin niyang pag-aasawang muli ni Andrea ng bukal sa kalooban. Kung hindi niya pa iralin ng galit ay tsak na maunawaan niyang mga katwiran nito, ang mga paliwanag. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya maitatangging utang dito niya ang kanyang buhay. At kahit masakit, kailangang harapin niyang katotohanan na magkakaroon na siya ng kapatid sa ina. Oh mama, himutok niya. Kasunod nun ay nag-uunhang na malisbis ang luha sa mga mata. Pinahid niya ng likod ng palad bago muling tumayo. Bubuhatin pa lamang niyang bag na marinig ang ugong na paparating na sasakyan. Nabuhayan siya ng loob. Kung ang dumarating ay tauhan sa Hacienda Rosalina o sa Hacienda Guerrero, ay tsak na makikilala siya at hindi na siya mahihiyang makisakay. Binuhat niyang bag at naghihintay sa gilid ng kalsada. Ngunit gano'n na lang ang kanyang pagkadismaya ng iluwa sa kurbada ang pick-up ni Cain. Obviously, nakonsensyang binata at binalikan siya. Don't try to argue with me again, young lady. Just hop in. Anito matapos ihinto ang sasakyan sa tapat niya. May hinaw ng anyo nito at wala ng bakas ng panunuya sa mga mata. Binuksan itong pinto para sa kanya. Nagpawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Saglit niyang tinuon ang paningin sa direksyong tatahaking bago nagpa siyang sumakay na huwag nang makipag-argumento. You owe me. Kaswal na sabi nito na patakbuhin ng sasakyan. Too tired to argue? Walang nasabi si Terry, hindi isang maikling thank you. I'm sorry, I didn't mean to be arrogant and brute. Mas lalong hindi ko gusto makadagdag pa sa problema mo sa iyo, mama. Ani ni Cain matapos iparadang pick-up sa driveway. It's alright, sagot niya. Ako rin naman ang may kasalanan eh. So friends? Hinalok ng binatang kamay for a handshake. Nakangiting tinanggap niyang pakikipagkamay nito. Pagkatapos na muling magpasalamat ay umubis na siya ng sasakyan.
Bumaba din si Cain at nagboluntary itong pagbubuhat sa traveling bag niya papanhik sa 7 baitang na balkonahe. Hinayaan niyang maunang binat at sandaling nanghinanap ang mga mata. Wala sa garahe ang Mercedes-Benz sedan na pag-aari ni Ronald Zimmerman. Umalis na kaya ito kasamang kanyang mama? Napabuntong hininga siya kaakibat ang antisipasyon. Kung sumama na nga si Andrea sa Amerikanong nobyo nito ay wala na siyang magagawa pa kung hindi tanggapin ang katotohanan gaano man kasakit yun. Cain, ano't inuwi mo ng aking apo? Binali niyang pansin sa balkonahe nang marinig ang tinig ng abuela. Bakit bigla naman yata ang pag-uwi mo, iha? Tanong sa kanya ni Mercedes bago muling binalingan ng binata. May ginawa bang kalokohan si Terry sa inyo? Nagtawa si Cain, kinuha ang kamay ng matanda at nagmano. She's a good girl, Lola Mercedes, pero hindi ko alam kung bakit bigla ng kanyang pag-uwi. Maybe she misses you already? Umalis na ba sila, Lola Mercedes? Tanong niya matapos lapitan at hagkan. Sa pisngi ang abuela. Halos wala pang kalahating oras na nakakaalis ang lalaki ng mama mo. Nakaispid na pahayag nito. Pero hindi sumama si Andrea sa hindi ko malamang dahilan. Nandun siya sa kanyang kwarto at nagkukulong. Nakahinga siya ng maluwag sa kaalamang nagpaiwan ng ina. Maybe she never really wanted to leave her. Siguro na-realize nitong hindi ganong kadaling talikuran ng isang anak na bunga ng pag-ibig sa unang lalaking minahan. Papanik na muna ako sa aking kwarto, Lola. Paalam niya't sinunyapan si Cain. Pakisabi na lang kay Lola Rosalina na maraming salamat. Till tell her. Anang binata, bakit hindi ka na muna tumuloy at magpapahanda ako ng merienda? Ani Mercedes. Magalang yung tinanggihan ni Cain. I gotta go, Lola Mercedes. Ani to, may mahalagang lakad akong pupuntahan. O siya, sige, kung di na kita mapipigilan, ipaabot mo na lamang ang pasasalamat ko sa iyong abuelita. Makakarating, Lola Mercedes. Hindi na hinintay ni Terry na makaalis si Cain. Pagtalikod pa lamang ng binata ay iniwan na niyang abuela sa balkonahe at mabilis na pumanik sa ikalawang palapag ng bahay asyenda upang puntahan sa kwarto nito ang ina. Nang nasa tapat na ng pinto ay humugot muna siya ng isang malalim na buntong hininga. Pinagluwag ang dibdib na pinagsisikip ng magkahalong emosyon. Nagkatubili siya kung kakatok o tatawagin ang pangalan ng ina. Pinihit niya ang seradura at napagtanto niyang hindi nakalaki yon. Bahagyan niya inawang ang pinto't sumilip. Wala sa loob si Andrea, ngunit nakabukas ang sliding door patungong terasa. Tsak niyang naroon ito. Pumasok siya't dahan-dahang lumapit sa kinakaroonan ng ina. Hindi siya nagkamali ng akala sapagkat nandun nga ito. Nakaupo sa tumba-tumba habang tila nakatingin sa kawalan. Mama, bulalas niya sa paos na boses. Namumugtong mga mata nito't basa sa luha ang mga pisngi. Wala siyang masabi nang tumayo ito't salubungin siya ng mahigpit ni yakap. Anino ba ilang taong hindi siya nakita ng ina, gayong kahapon lamang na umalis siya ng asyenda. Kung hindi ka pa'y umuwi talagang susunduin na kita, anito. Umalis ng iyong tito Ronald. Tinapos ko na lahat sa amin dahil na-realize ko hindi kita kayang iwang mag-isa. Mahal na mahal kita, Terry. Maybe it doesn't show sometimes but in my heart you will always be my baby. Ikaw nag-iisang alaala sa akin ng papa mo. Mama, hindi niya napigilan ang pagsungaw ng luha sa mga mata. Labi siyang nagulat sapagkat hindi niya inaasahan na maririnig yun mula dito. Patawarin mo sana ako, anak. Patawarin mo ako. I forgive you, Mama. At patawarin mo rin ako dahil sinaktan ko ng damdamin mo. Hindi ko gusto mawala ng galang sa'yo. Hinagod nitong kanyang buhok. Ikinulong sa mga palad ng magkabila niyang pisngi. I love you, Terry. At ngayon ko lang na-realize na kaya ko palang talikuran ng lahat alang-alang sa ikakaligaya mo. Oh, Mama. Hinaplos niya ito sa pisngi bago ginawaran ng halik sa noo. I love you too and I promise I'll be a good girl. Hindi ko napapasakitin ang ulo mo. You've been good, sweetheart. You've been good like your father. Habang sinasabi ng nila niya ni Andrea paupo sa divan, hindi inalis ang pagkakahawak sa kamay niya. Pinag-aralan niya ekspresyon ng mukha ng ina. She could smile pero ang tuway hindi umaabot sa mga mata nito. She was faking it. Pinisil niyang palad nito upang ipadamang naroon siya na nakahanda siyang damayan nito sa kasalukuyang kalagayan. What about the baby? Naitanong niya sa kauna-unahang pagkakataon tinanggap niyang katotohanan na magkakaroon na siya ng kapatid sa ina. Andrea gave out a sigh pagkaray nagkabit-balikat ito. She will come out in this world without a father, but she has a mother and a beautiful sister. May bakas ng pait sa mga ngiti nito. At ibig niya makonsensya dahil hindi may tatawag sa ang dahilan kung bakit walang magigistang ama ang pinagbubuntis nito. Siya at ang mahigpit niyang pagtutol sa balak ng tumuling pag-aasawa.
We will be happy, Mama, sabi na lamang niya sa pilit na pinagsiglang tono. Yumakap siya sa ina at inihilig ang ulo sa dibdib nito. We will be happy. Ngunit hindi nangyari sinasabi niya ni Terry sapagkat ng sumunod ng mga araw ay kapansin-pansin pa rin ang pananamlang nito sa tuwing mapag-iisa. Dapat sana'y masaya na siya dahil siyang pinili nito, ngunit hindi niya maramdaman ng kasiyahan habang nakikitang unti-unti humihinang kalusugan nito. Hanggang sa hindi na nga ito nakadalo sa araw ng pagtatapos ng universidad at nang marahil ay hindi na makaya pang ginagawang pagpapanggap ay nagkulong na lamang ito sa kwarto at doon idinaos ang paghihinampis sa kalagayan. Noon na pag-isip-isip ni Terry na hindi niya maaring paghimasukan ang damdamin ng ina. Na hindi siya magpapatakbo sa buhay nito at kung hindi man siya matatanggap bilang anak ng muling pag-asawa ay kailangan niya ring isipin tulad niya ay may karapatan nitong hanapin ang sariling kaligayahan. Gaano man kasakit yun, kailangan niyang tanggapin sapagkat yan ang katotohanan. Nang hindi na matiis ang nakikitang pagdurusa ng ina ay nagpasya siyang kausapin na ito. Isang gabi, pagkatapos maghapunan kasamang abuela ay pinuntahan niya ito sa kwarto. Inabutan niya ito sa terasang tahimik na nakatanaw sa malayo. Mama, nakita niyang dali-daling pahiri ng ina ang luha sa mga pisngi. Nang humarap ay nakita niyang namumugtong mga mata nito. Bakit iha? May kailangan ka ba sa akin? Tanong nito ang tinig ay bahagyang gumagaralgal. Kinailangan itong tumikim upang pauwi ng baraha sa lalamunan. Pwede ba tayo mag-usap, Mama? Panimula niya. Awang-awa sa hapis na anyo nito. Sure, tungkol saan ang pag-uusapan natin. Pumatlang ang mahabang sandali ng katahimikan. Tinimbang ni Terry sa isip kung kaya na ba talaga niyang tanggapin ang pag-asawa ng muling ina. Sumapit siya sa isang mapait na konklusyon. Payag na kung muli kang mag-asawa, niyak niyang sabi. Ngunit kinagat niyang pang ibabang labi upang pigilan yun. Iha, hindi makapaniwalang ekspresyong rumihistro sa anyo ni Andrea. Maya-maya sumilay ang mapait ng itit mapuputlang labi nito na pailing. No, napag-usapan na natin ang tungkol dyan, Terry, at nagdesisyon na ako, hindi ba? Pero pinaparusahan mo naman ang sarili mo, Mama, at hindi ko pala matitis na makita ka nalulungkot. Mahal kita, ayoko magkasakit ka ng dahil sa katigasan ng ulo mo. Lalo namang ayoko mawalang magiging kapatid ko dahil sa pagiging makasarili ko. Oh darling, huwag mo sabihin yan. Nang yakapin siya na inatuluyan ng pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Gumanti siya ng yakap, mahigpit. Sa pamamagitan man lamang nun ay maiparating niya sa inang paghingi ng paumanhin sa mga nagawa't nasabi niyang nakakasakit sa damdamin nito. Paig na ako magpakasal ka kay Dr. Zimmerman kung yun na makakapagpaligaya sa iyo, Mama. Hindi na ako tututol. Humihikbi niyang sabi. Just don't forget me, okay? Of course I won't. At paano kita makakalimutan? You're my daughter at sasama ka sa amin sa Amerika, Terry. Doon mo ipagpapatuloy ang pag-aaral mo. Hindi ako sasama sa inyo, Mama. Ano yan ang kumalas sa pagkakayakap nito? Hindi ko pwedeng iwan ng Lola Mercedes. Nag-iisa na lang siya. Kailangan niya ako. Kailangan din kita. Hanggat maaari ayoko magkahiwalay tayo. Ganon din ako, Mama, pero nakapag-desisyon na ako. Hindi ko iiwan ng Lola Mercedes. Total sigurado naman akong kaya kang alagaan ni Ronald. Pero ang Lola, kawawa naman siya kung mag-iisa na lamang siya dito, hindi ba? Mahal na mahal mong iyong abuelita. Oo, at gagawin ko lahat para sa kanya, Mama, bilang pag-aalala man sa papa. Isa pa, nangako ko sa puntod niyang hindi ko pababayaan ang Lola Mercedes gaya ng madalas na sabihin sa akin nung nabubuhay pa siya. Hindi ko alam kung dapat ba ako matuwa ngayon hindi ka na tumututol sa muli kong pag-aasawa, Terry. Kung hindi ka rin lang sasama sa akin. Please, Mama, don't make it hard for both of us. I only want you to be happy. Huwag mo na akong aalalahanin. I'm a big girl now. Kaya ko ng aking sarili at kaya ko na rin tumulong sa pagpapatakbo nitong asyenda. Oh, Terry, I am the happiest mother in the world for I have a daughter like you. I love you so much, sweetheart. I love you too, Mama. That is why I'm letting you go. Nang lumabas siya ng kwarto ng inay, panatag ng kanyang kalooban. Bagamat nandun pa rin ang lungkot, maluwag ng kanyang dibdib, kaya nagawa na niya tanggapin sa puso niyang katotohanan. Sumunod ay pinuntahan niyang abuela sa kwarto nito upang ipaalam ang naging resulta ng pag-uusap nila ng ina. Anong nangyari sa pag-uusap niya ng iyong mama? Tanong nito nang maupo siya sa gilid ng kama. Pumayag na ako magpakasal sila ng boyfriend niya, Doktor. I realize that's the right thing to do. Lalo nang magkakaanak na sila. At sasama ka sa kanila sa Amerika? Binalot na lungkot ang anyo ni Mercedes, hindi pa man parang maiyak na to. Alam mo namang hindi kita magagawang iwanan mag-isa, Lola. Nangako sa papa na hindi kita pababayaan. Oh, ang puko. Bulalas na to't niyakap siya ng paulit-ulit na hinagkan. Mahal na mahal kita, Iha. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Lola. At gaya ng pangako ko, hindi kita iiwan kahit na ano pang mangyari.
Gagawin ko lahat para maging maligaya ka. All is well that ends well, wika nga. Kinabukasan itinawagan ni Andrea si Ronald Zimmerman habang nasa tabi nito tahimik na nakikinig si Terry. Titig na titig siya sa inangkay, bilis na nakabawi mula sa ilang linggong paglulunoy sa kalungkutan at hindi niya may tatatwa sa sariling totoo ang katuwaang mayon na naramdaman niya sa kanyang dibdib. Maging si Mercedes, bagamat hindi pa rin sang-ayon sa muling pag-aasawa ng manugong, ay kababakasan din ng kapayapaan ng kalooban dala ng pangako ng apo. Upang ipakitang totoo sa loob ang pagpayag sa muling pag-aasawa ni Andrea, ay sumama siya sa Maynila upang sunduin si Ronald Zimmerman ng kanyang mamati pagpaalam kay Mercedes na malagi siya ng ilang linggo sa bahay ng doktor, at sa loob ng panahon yun nakita niya kung gaano kabait at kaalaga sa kanyang mama ang 50 anyos na lalaki. Maging siya'y sinuhulan nito ng mga alahas at shopping money na nung una'y tinangkapan niyang tanggihan. Ngunit dahil sa pagpupumilit ng doktor at sa pakiusap na rin ni Andrea ay tinanggap din niyang mga kaloob ng pandasto. Makalipas ang isang linggo't nagbalik siya sa asyenda na maluwag ang kalooban ay tinawagan niyang mga kaibigan. At dahil bakasyon naman ay inanyanyahan niya sa asyenda ang agad namang pinaulakan ng mga ito. Sino nga bang tatanggi sa pangangabait walang pattumanggang paglalakwatsa? At lalo siyang natuwa at sandaling nakalimutan ang tungkol sa muling pag-aasawa ng ina nang maging ang boyfriend na si Kurt ay dumating. At dito na po nagtatapos sa 13 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.